Hello guys! Hello Gemini! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Gemini. Alamin natin ang weekly tarot reading mo Gemini for the week June 2nd to 8. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panunood. And thank you sa lahat ng mga Gemini na patuloy na sumusubaybay dito sa aking channel. And doon sa mga Gemini na bago lang sa aking channel, welcome sa inyong lahat. Tingnan natin Gemini kung anong message, energy, vibration na gustong ipahiwatig sa iyo ng tarot. Okay. It's a yes card. So this week, isang yes na answer. Maybe this is answered prayers. And kung ano man ang naiisip mo sa linggong ito, sinasabi ng bara sa'yo na your intuition is correct. Take action accordingly. Okay? So, pag lumalabas yung yes card, ibig sabihin yan, kung may pinaplano ka sa linggong itong gawin, kailangan mong gawin na kasi resonated yung linggong ito para sa'yo. So, maybe makatanggap ka ng yes na answer. If you're waiting for something na confirmation, answer, ano pa ba? Outcome, possible na, positive yung matatanggap mo sa linggong ito. Okay, Gemini. Oh, sorry. Okay, purity. Purity, this is the card na nagsasabi sa iyo na kailangan mong, kumbaga, magtiwala sa kung ano yung nasa sa loob mo. Okay, your intuition, your emotion, 'di ba? Yung inner self mo. Dito sinasabi ng barahan na kung may mga katanungan ka sa sarili mo, kapain mo lang ang puso mo. Okay? And maging, kumbaga, direct ka dapat. So, ibig sabihin, alam mo dapat yung intention mo, alam mo dapat kung ano yung gusto mo. And always trust the purity of your heart. So, palagi kang maniwala or magtiwala na mabuti kang tao. Palagi kang magtiwala na hindi ka masamang tao. And palagi kang magtiwala sa sarili mo na kaya mong gawin ang lahat. Okay? Okay, Gemini. Okay, Seven of Fire and then Page of Fire. Okay. So, these two cards, Gemini, this is the manifestation of mga wishes and dreams mo na posibleng mangyari sa future. So, sinasabi ng barahan na ngayon pa lang, ihanda mo na yung sarili mo. Ihanda mo yung sarili mo. Kailangan mong maging motivated, determinado, resistance, okay? Resistant. Diba? Masipag. Okay? Driven ka dapat. Kasi kailangan mo daw na proteksyonan ang future mo. Hindi ka alam kung ano yung gagawin mo sa linggong ito, but sinasabi ng bara sa'yo dito na sobra-sobrang motivation and determination ang mararamdaman mo sa linggong ito. Yung feeling na motivated, determinado, and driven ka, makakatulong din yan sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Lalo yung mga taong sumusuporta sa'yo, nagtitiwala sa'yo. The more na pinapakita mo sa kanila na motivated ka sa linggong ito, na driven ka, determinado ka, the more na magtitiwala sila sa'yo, and at the same time, the more na lalakas ang kalooban nila. Okay? And magtitiwala din sila sa inyo. Okay. Nine of Water and Knight of Earth. Wow.
So this two cards, Gemini, ay nagsasabi sa'yo na isang financial news, isang financial support, isang financial outcome, ang posibleng fulfillment ng wishes mo. So, ibig sabihin, pera. Maybe may incoming money or dumating na yung pera, or maybe may incoming financial help, financial offer, na siya pala yung katuparan ng mga wishes and dreams mo. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na you are super lucky. You are super, super lucky. You are fortunate kasi you are surrounded ng mga taong kumbaga protektado ka, and at the same time susuportahan ka, lalo na sa usaping financial or even sa emotional. Okay, King of Air, this card ay nagsasabi sa'yo dito na ituloy mo lang kung ano yung binabalak mo, kumbaga yung direksyon. May gusto ka kasing gawin may direksyon kang gustong tahakin. So yung King of Air ay nagsasabi sa'yo na kailangan mong ituloy. Kumbaga, kailangan huwag kang mag-hold back sa past or sa mga actions mo. Dapat, kung ano yung maisip mo lalo sa linggong ito, since this is the yes card, sinasabi na tuloy na tuloy. Dapat ituloy mo siya as soon as possible. Okay. Wow. You're super lucky, you're fortunate, and you're lucky because isang unexpected na mentor, unexpected na learnings or lesson learned, or maybe isang unexpected na manifestation, empowerment, salary increase, travel, higher salary, yun nga, financial health, emotional health, ang posibleng darating sa'yo. So, you need to prepare yourself for the incoming blessings, incoming prosperity and abundance na, yun nga, unexpected. So, hindi mo siya ini-expect, lalo na sa mga panahong unexpected din. Okay. So, for the next three cards, Two of Water, Ego, and Two of Fire. So, dito sinasabi ng barahan na sa usaping relationship, intimate relationship, friendship, parents, siblings, siblings, parang ganon, parents, kids, parang ganon. Sinasabi ng barahan sa'yo dito na kailangan nating mag-commit. Kumbaga, kung ano yung promise natin, dapat as much as possible, kailangan natin na tuparin yun. Okay? And yung emotion mo dapat ay hindi dapat siya maapektuhan ng trabaho, hindi dapat siya maapektuhan ng mga tao sa paligid mo. Okay? So, yun dapat ang kailangan mong i-prioritize. Okay? May mga plano ka, you are partnering, you are collaborating with someone, lalo na yung iba na may asawa, may boyfriend, girlfriend, sa nanay, sa kapatid. You are collaborating, but sa collaboration na yan, sa partnership na yan, maging careful ka na wag masyadong dependent tayo. Wag tayong masyadong mag-expect ng kung ano-ano na sa partner natin. Like sa relationship, asawa, boyfriend, girlfriend, sa magulang, sa kapatid. Wag tayong masyadong mag-expect sa partnership. Okay? Kailangan just let go, let God, let it flow. Yung partnership na yan is either mag-grow or mag-failure. Ayos lang. Okay? Thank you guys. Bye!